hapon po. Habang sinisikap pang masunod ang direktiba ng Pangulo na huwag nang maningil ng system loss sa kuryente, may utos namang refund ang ERC sa mahigit 9 na bilyong pisong sobrang nasingil ng Meralco. Nakatutok si Darlene Cai. Sa desisyong inilabas ng ERC o Energy Regulatory Commission noong July 31, inutusan nito ang Meralco na ibalik sa customers ang 9.5 billion pesos. Mas malaki ang matatanggap na refund sa residential customers, 58 centavos. Katumbas ito ng 117 pesos na tapyas sa bill ng customer na 200 kilowatt hours kada buwan ng konsumo. Sabi ng ERC, kailangang mag-refund ng Meralco sa loob ng 6 na buwan o hanggang maibalik sa customers ang kabuang halaga ng over-recovery o sobrang singil. Inutusan din ng ERC ang Meralco na ilagay ang refund bilang hiwalay na line item sa bill na darating sa customers. Sabi ng Meralco sa isang pahayag, tatalima sila sa utos ng ERC. Ayon sa Meralco, ang refund ay para sa actual weighted average tariff o AWAT at ang inaprubahang tariff. Mas mataas ang awat ng Meralco kaysa sa inaprubahang taripa dahil mas mataas ang konsumo ng residential customers kumpara sa ibang customer classes. Ang true-up mechanism na ito ay bahagi ng regulatory process na aprobado ng ERC para masiguro na maibabalik ng distribution utility tulad ng Meralco ang anumang nasingil na sobrang tariff. Sabi ng Meralco, sila mismo ang naghain ng 2 application para sa refund. Sa Biyernes naman, nakatakdang ituloy ng Senate Committee on Energy ang pagdinig tungkol sa pagtatanggal ng system loss na ikinakarga sa customers. Pero sabi ni Committee Chairman Erwin Tulfo sa Super Radio DZBB, may mga kumakausap sa kanya para harang ang pagtatanggal sa system loss, pero hindi niya binanggit kung sino. Marami yung tumatawag sa akin. Sabi ko, boss, ikausapin nyo lang po ang Malacanang dahil sila po ang gusto po nito na alisin po talaga itong systems loss. So hindi na po nila ako ginagambala. Ayon naman kay Senate President Win Gatchalian, kasama sa pag-uusapan ay kung paano matitiyak na hindi maipupuslit sa bill ng distribution utilities ang system loss. Sa ngayon, may 8 ng panukalang batas sa Senado ukol sa pagtatanggal ng system loss. Paano ngayon maglalabas ng regulation na distribution ang sasalo nitong system loss at siguraduhin hindi ipapasa sa consumer sa ibang mga items. Kaya doon sa batas ko, mahigpit nakasulat doon, bawal ilagay sa ibang item at dapat kasama to sa income statement ng distribution utilities. Tiwala ang Senado na maisasa batas na ito bago matapos ang taon. Darlene Cai, Nakatutok, 24 Oras. Isang batang lalaki naglalaro lang sa ulan ang sugatan matapos makaladkad ng isang dumaang pick-up. Itinayo at iginilid pa ng driver ang bata pero kalaunay umalis. Ang nahulikab na disgrasya sa pagtutok ni EJ Gomez. Nagtatampisaw ang mga batang yan sa bakanting parking area ng isang simbahan sa barangay E. Rodriguez, Quezon City, pasado 2:00 ng hapon nitong Sabado. Isang batang lalaki na may suot ng gray t-shirt ang humiga pa sa kalsada. Nang biglang pumasok ang isang sasakyan at tila dire-diretsyong kinaladkad ang bata. Ilang segundo pa ang itinakbo ng sasakyan bago ito tumigil. Lumapit ang isang kalaro ng bata. Sinilip ang biktima at saka nagsenya sa driver na umatras. Bumaba ang driver. Nilapitan ang batang nakaladkad niya. Mabilisang itinayo at saka niya ito iginilid. Ang driver agad sumakay sa sasakyan at mabilis na lumabas ng gate ng simbahan. Nahagip din sa CCTV ang paghila ng kaibigan sa braso ng biktima. Hawak ang kanyang braso, naglakad ang bata pauwi sa kanilang bahay. Nakita ko yung kapatid ko, nanginginig din yung katawan, tsaka namumuti na yung mga balat na ang kapal ng nung pagkakabalat ng mga katawan niya, mga iba't ibang parte. Hirap ngayon sa paglakad at pagkilos ang biktimang grade 7 student dahil sa tinamong mga gasgas at sugat. Yung pagkaladkad sa akin, di na po ako makaingat. Bigla ako nawalan ng malay po. Masakit po kung nakumikirot. Pag nakaubo po ako pag nag-iikab, masakit yung likod ko. Tapos di po makatulog ng maayos dahil sa mga sugat. Hindi siya nagulungan pero ang haba ng kinaladkadan. Galit na galit kami. Yung hindi po kami dapat matuwa na tinayo niya kasi nasagasaan hindi mo nga dapat galawin Kita pa sa CCTV kung gaano kabilis yung pag-alis Na kaya makikita mong hindi interesadong
panagutan yung pag-aasagasa. Isinugod ng pamilya ang biktima sa ospital at saka iniulat sa barangay ang insidente. Nakita naman po ang plate number at yung kumpanya na nakalagay sa L300. Sa ganyang scenario, ma'am, dapat ikaw ang naka-aksidente, ikaw ang umalam kung saan nakatira yung bata at kung sinong magulang ng bata. Hindi yung iniwan mo na lang ng basta-basta. Naiulat na rin sa Traffic Sector 3 ng Quezon City Police District ang insidente. Ang Land Transportation Office tinutugis na ang driver at may-ari ng sasakyan. Agad ako nag-utos sa Intelligence Division mag-issue ng show cause order dito sa driver at yung registered owner. Mabigat yung pananagutan ng driver. Delikadong matanggal na ma-revoke yung kanyang driver's license. Tapos syempre, itong kumpanya na pinag-aari nila, naka-alarm na yan. Hindi niya magagamit yan sa sasakyan na yan. Ayon sa Miescor, ang kumpanyang may-ari ng pickup truck, nag-iimbestiga na sila sa nangyaring disgrasya. Nakikipagtulungan din sila sa mga otoridad. Nakipag-ugnayan na rin sila sa biktima at kanyang mga kaanak at nagpaabot ng kaukulang tulong. EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Sumuko na po ngayong hapon ang driver ng pick-up. Sinubukan namin siya hinga ng pahayag, pero tumanggi siya. May bagyo po ngayon sa ating bansa. Ito po yung bagyong Luis. Pero bago po niyan, naging maulan at nagkabaha na po sa ilang lugar sa bansa gaya sa Metro Manila. Nakatutok si Jonathan Andal. Buwis buhay na sinuong ng lalaking yan ang rumaragasang tubig ng Macar River sa General Santos City. Saglit siyang nakatuntong at huminto sa isang concrete pipe sa gitna. Di nagtagal, sinuong niya uli ang madulas at maputik na tubig. Ligtas na nakatawid ang lalaki. Kabilang ang lalaki sa mga stranded sa lugar nang magpaulan ng trough ng low pressure area o LPA noong Biyernes na ngayoy ganap ng bagyong Luis. Ayon sa mga residente, walang malapit na tulay kaya napipilitan silang tawirin ang tubig na rumagasa mula sa kabundukan. Sa Bay City, Negros Oriental, halos tangayin ng isang bata at iba pang residente habang tinatawid ang Kabanlutan River. Sa lakas ng agos, maski mga kalabaw nahirapang makatawid. Sa Sibulan, buwis buhay rin ang pagtawid ng mga residente sa umapaw na spillway sa Barangay San Antonio. Kabi-kabila rin ang baha sa iba pang bahagi ng Negros Oriental. Wala yung nangyayari sa amin, no? Pag sobrang lakas ng ulan dito po sa... Bumuhos din ng malakas na ulan sa Metro Manila. Sa Taguig, binaha ang ilang bahay, lubog din ang ilang kalsada. Ramdam sa Isabela ang mga pag-ulang dala ng bagyong Luis. Sa Catanduanes, ipinahinto muna ng Philippine Coast Guard ang paglalayag. Stranded naman ang mahigit 300 pasahero sa Tabaco Port Albay. Sinuspinde rin ng PCG ang paglalayag sa Northern Quezon, kaya mahigit 100 pasahero ang stranded. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Tila magiging rematch sina Pinay tennis ace Alex Ayala at Jessica Pegula ng Amerika ang finals ng Mubadala DC Open. Kasunod dito ng paglampaso ni Ayala sa semifinals kay four-time Grand Slam champion at dating world number 1 Naomi Osaka. Nakatutok si Darlene Kai. Simula pa lang ng laban sa semifinals ng Mubadala DC Open, nagpasiklab na agad sina Pinay tennis ace Alex Ayala at four-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Agad nagparamdam ng bagsik si Osaka sa opening set. From 2-1 lead ni Ayala, naungusan ito ni Osaka sa 3-2. Itinabla ni Ayala ang laban, 3-3 hanggang sa isarado sa 6-4 ang very intense na first set. Sa second set, hindi na nagpatinag si Ayala sa pag-arangkada. Ramdam ang gigil sa bawat serve at smash ni Ayala. Napako sa tuwang score ni Osaka hanggang sa selyohan na ni Ayala ang laban sa 6-2. Tinalo ni Ayala sa semifinals ang dating world number 1 sa women's tennis. Hey everyone, it's Alex. I'm in the final, my first 500 final, and I'm so happy to do it here in DC in front of all of you. So thank you for your support. Finals bound na si Alex. Makakaharap niya ang world number 3 na si Jessica Pegula.
Tila rematch nila ito lalo't huli silang nagharap sa 2025 Miami Open semifinal kung saan nanaig ang American tennis player. Ang kapwa Pinoy athlete ni Alex na si EJ Obiena nagpabot ng suporta at pagbati kay Alex. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.